got cops o mga pulis na sobra sa timbang. Kaugnay na balitang yan, mausap natin live sa ating studio si PNP spokesman, Senior Superintendent Generoso Serbo Jr. Superintendent Serbo, good morning po. Magandang umaga po at maligayang araw ng kalayaan. Sa inyo rin po. Opo. May mga nakahandang mga sports program para po sa ating mga pulis? Unang-una, gusto namin linawin yung hindi to actually sports program lang. Opo. Meron po kaming physical fitness program na dati naman pong ginagawa ng ating kapulisan. Katunayan meron tayong physical fitness test na ginagawa po natin every semester. Ito po ay bilang test po ng ating mga kapulisan nationwide at ito ay matagal na po nating ginagawa. Opo. Ito ba para sa mga overweight lang o yung obese na tinatawag o para po sa lahat? Ito po meron po tayong tinatawag na weight reduction program. Okay. Na ito po ay sinimula ng ating health service na nakabase po sa Camp Crame. Base po kasi sa pag-aaral na ginawa nila, nakita nila na nagkakaroon ng weight issues. Yung ating mga PNP po na nagtatrabaho sa Crame, na karaniwan natatali po sa trabahong panglamesa o desk job. Kaya nagkaroon po sila ng survey at nagsagawa po sila ng programang weight reduction program. Okay. So, ito yung mga nandun sa loob ng opisina. Pero kumpara sa mga pulis na nasa labas at nasa mga operation, hindi naman ganun kataas ang porsyento ng mga overweight, Superintendent Serbo. Tama po kayo doon, yung bahagdan po, yung percentage na nakita natin sa Camp Crame lang po yun Okay. Hindi po yung refleksyon ng tinatawag nating state of the health po ng ating buong kapulisan. So, paano ito? May oras ng ganyang parang ehersisyo. Alam ko tuwing hapon, di ba? Sa may grandstand, may regular na ehersisyo itong ating mga nasa Crame. Yun nga karaniwan, meron kaming every Tuesday tsaka Thursday na athletic period. Opo. Pero given nga itong ating issue ngayon na nakita po ng ating health service, inatasan po ng ating Chief PNP, Police Director General Bartolome, ang ating DPRM sa pangunguna na rin ng health service na inventaryuhin po lahat ng ating kapulisan na may mga weight issues sa Camp Crame at nagsasagawa po kami ngayon ng pag-aaral kung paano magkakaroon ng mas komprehensibong physical fitness program para ho sa kanila. May deadline ho ba ito at yung hindi makakababa ng drastiko sa kanila pong timbang, may parusa naman po ba o wala naman? Ang more than anything else, gusto natin physically fit ang pulis natin para maganda yung kanilang performance. Pero ang tinututukan po natin dito, actually, yung kanilang kalusugan. So, having said that, sa pag-reduce naman po, iba't ibang epekto nito sa bawat klase ng tao. Okay. So, ang gagawin po ng PNP rito, tulad na rin sa utos ng ating Chief PNP, continuous monitoring na lang po ng kanilang yung progress o yung development ng program na inilaan natin para sa kanila. Okay, good luck po at maraming salamat sa pagpunta po sa aming studio. Si PNP Spokesman, Senior Superintendent Generoso Serbo Jr. Maraming salamat din po. Patuloy namang pinag-iisipan ni Acting Chief Justice Antonio Carpio kung tatanggapin nga ba niya ang automatic nomination para maging susunod na punong mahistrado. Pero pagtitiyak niya, hindi magiging sunod-sunuran sa administrasyon ang Korte Suprema. Narito ang report ni Lia Manyalak del Castillo. Kahit malaki ang tsansang humalili sa napatalsik na si dating Chief Justice Renato Corona dahil siya ang pinaka-senior, hindi pa nakakapagdesisyon si Acting Chief Justice Antonio Carpio kung tatanggapin niya ang automatic nomination sa kanya sa Judicial and Bar Council. Isa lang siya sa 5 mahistradong otomatikong nominado bilang susunod na Chief Justice. We will have to write a letter. Each one of us will have to respond. Sir, when do you plan to submit the letter? Well, the deadline is still on the 18th, so there's time. Just wait. Ayaw niyang sagutin kung dapat bang insider na tulad niya ang maging susunod na Chief Justice. Pero ano't anuman, tiniyak niyang hindi magiging sunod-sunuran sa administrasyon ng Korte Suprema. The court will always be independent. I mean, that will not happen. I'm sure the justices will decide independently on every issue. 7 iba pa ang nominado na sa Judicial and Bar Council, kabilang si BIR Commissioner Kim Henares at si Justice Secretary Laila De Lima. Pinag-aaralan pa rin daw ito ng Pangulo. He would have to assess the loss to the
executive branch if either one of them is appointed to the position of Chief Justice and transferred over to the judicial branch of government. Sa gitna ng paghahanap ng kapalit niya, tila marami pa rin sa Supreme Court ang hindi sanay na wala si Corona, na 2 beses tinawag sa 111th anniversary ng Korte Suprema. First, Chief Justice Renato C. Corona. Wala siya. The history of the Supreme Court would not have been published without Chief Justice Renato S. Puno. Sa kanyang talumpati, nagkomento si dating Chief Justice Renato Puno sa epekto ng impeachment trial sa Hudikatura. The judiciary appears to be in disarray after the impeachment of our 23rd Chief Justice. For they perceive a severely wounded judiciary after its collision with the political branches of government. Definitely we will move on because the impeachment was not a clash between the judiciary and the legislator or between the judiciary and the executive. Para sa unang balita, Lia Manyalak del Castillo reporting. Samantala, dating Senador Juan Miguel Zubiri mananatili raw sa senatorial lineup ng United Nationalist Alliance o UNA para sa 2013 elections. Sa kabila po yan ang pagtutol ni Senador Coco Pimentel. Yan ang napagkasunduan naman ng matataas na leader ng UNA na sina dating Pangulong Joseph Estrada, Vice President Jejomar Binay at Senate President Juan Ponce Enrile. Dais daw muling makausap ni Erap ang kanyang inaanak na si Pimentel para makumbinsi siyang manatili sa UNA kasama si Zubiri. Matagal lang tutol si Pimentel na makasama sa senatorial slate si Zubiri dahil bahagi umano si Zubiri sa pandarayan noong 2007 elections, dahilan kaya hindi siya kaagad nakaupo sa Senado. Hindi pa muling nagbibigay ng pahayag si Senador Pimentel at kakausapin daw muna niya ang mga kapartido kung ano ang mga susunod na mangyayari. Kasambahay na nagnakaw umano sa kanyang amo sa Laguna, sasampahan ng dagdag na reklamo ng isa pang amo na pinagnakawan din umano niya. Ilang Kapuso Stars, nakiisa naman sa pagdiriwang ng Philippine Independence Day sa iba't ibang panig ng mundo. Huwag pahuli, tutok lang sa unang balita. Kilala ko ang mga Silvestre. Kakaiba silang magalit kapag kinakalatari ang mga ari-arian nila. Matiis kaya ni Mara na hamakin ng kanyang pamilya ang inilihim na anak. Minsan, mas mahalaga ang laban kesa sa mga pangarap. Para sa tatay mo, huwag kang susuko. At para sa nanay mo, huwag kang susuko. Ang trahedyang naganap noon sa ngalan ng pag-ibig, mauulit ba kina Leilanit Martin? Makapiling kang muli. Sorry lagi na lang kitang pinipigyan ng problema. Ngayong Martes, Nitong kailan ko lang naisip kung ano talaga ang gusto kong gawin. ano ang kahihinatnan ng relasyon nila sa It Started With a Kiss 2? Ngayong Martes, Nandito lang si Mami, hindi ako magiging malungkot. I love you, baby Daisy. nangungulila pa rin si Daisy sa mami niya, kaya sa kanyang birthday. Hindi ko pa nabibili regalo mo tsaka yung cake eh. Ako naman po si Daddy na uuwi siya ng maaga. Mamamasyal po kami. Sinabi lang ni Tito Bo sa iyon. Kasi nakukulitan na siya sa'yo. Makarating kaya si My Daddy Dearest sa GMA. Squeeze! Squeeze! Squeeze!